Sige, sige, sige. 7 minutes, simulan na. 7 Edward minutes? yung Kaya moderator. pa ito ng 7 minutes? Oh, si Buddy Retro yung moderator. Oh. Edward yung Ilabas timer. mo yung ano mo, yung rules mo. Para makita mo. Bro. Tapos yung tema. Bro, Buddy Retro, rules daw, rules. Ano to, 10 minutes, 10 minutes, or ano? 7 lang, 7. Ang haba, ang haba. 7, 7, Maganda 10 minutes, 7, klaro. O 7, 7. 7 affirmative, then cross-examine, ilang minutes ba bro? 7 din? Oh, sige, 7-5, 7, 7-5. 7 cross-examine, 7 minutes na negative proposition, then 7 din yung ano, 7 din yung count, cross-examine ulit. Tapos yung rules natin, ano, pwede ba kayong magbardagulan? Kasi Wala, di mo kami no, ad hom na yung pinakauna, ad hom ha. Hindi ka. Tapos, bawal ad hom. Oh, wala. Dalawa, Si Warrior, mahilig yan. Oh. ano ko, first. Mahilig. Sana di ka na lumaban kung mahilig ako mag-advog. So, talaga. Tapos, second rules, ano, hindi ako sanay sa mga rules, yung ad hom lang talaga yung pinakaano ko eh. Hindi, malalaman naman ko yan kung paano tayo makipag-discussion eh. Oo, yung ad hom lang talaga yung first rules. Discussion, Na, ano lang naman to, paliwanag. Hindi naman Pag nag-aduhom si Warrior, talo na agad. Oo. mabira. Oo, first warning agad. Oh. Ganun ba? Ganun bro? Sige. Last final one. Okay kayo doon. Walang warning. Diretso na, sige, Ako namin, patutunayan ko na ayon sa Biblia na ang Iglesia ni Cristo talagang mayroong tunay na kaligtasan ako. Parang broad bro. Okay lang yun, bro Dordex. Sige na lang, pagbigyan natin. Sige. O, sige, pagbigyan. Yun lang rules ko. Walang ad hom lang. Pag may ad hom agad, talo agad pag ad hom. Ayon sa Biblia to eh. Ito naman, nasa nakasulat sa Biblia eh. Alam nyo naman yung ibang ano. May mga history din naman. Oh. Basta 7-7 lang. Hindi na ba kayo magpapakilala pa kung merong disclaimer? Wag na. Ako si Sige. Warrior. Unang latag mula sa affirmative. Warrior, 7 minutes mo, pasok. Ako si Kuya Warrior, ayon sa Biblia po, ipatutunayan ko na sa Iglesia ni Cristo mayroon pong tunay na kaligtasan. O, pakilala mo na si ano. Wag na. Kasi si Affirmative na ano bro. lang, Latag na. Umpisa na ba? May oras na ba? Post gusto time, na. balik post. Balik. oras. Ano ba yan, 10-10? 7 bro kasi masyadong Sige. 7 lang, sige. 7 minutes. mahaba yung 7 minutes nga eh. 5 minutes, okay na yan. Sige, 7 minutes affirmative, warrior, pasok. Sige. Meron po talagang tunay na kaligtasan sa Iglesia ni Cristo. Kasi babasahin po natin yung Gawa 2:47, nangagpupuri sa Diyos at nangagtatamo ng pagdilingat at binaragdag ng Panginoon sa Iglesia araw-araw, yaong dapat maligtas o maliwanag. Sa Iglesia po, may kaligtasan kasi ang sabi rito, idinaragdag ng Panginoon sa Iglesia araw-araw, yaong dapat maligtas. Kaya sa Iglesia lang po talaga. Kaya marami po mga reliyon na talagang tumututol. Bakit sa amin lang? O bakit? Yun po ang nakasulat eh. Tanging sa iglesia lang, ang idinaragdag ng Diyos, araw-araw yung dapat maligtas. Nasa Iglesia Cristo. Hindi po yan inventong aral. Yan po ay nakasulat. Gawa 2:47. Ano pa katunayan? Mateo 7:21-23. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Yan po dahilan. Merong hindi kasi humaliligtas. Pagdating daw po ng araw ng paghukom, may mga tatawag kay Kristo. Babanggitin yung pangalan niya, Panginoon, papasukin mo kami, saan? Sa kaharian ng langit. O, di ba? Sabi nga doon sa Biblia kanina binasa natin, Gawa 2:1, ang Diyos maglalagay araw-araw yaong maliligtas. Talagang maliligtas sila. Mapunta sila ng langit. Pero yung hindi maliligtas, itatawag kay Kristo. Magpipilit na pumasok sa kaharian ng langit. Pero ano sabi nila? Ang sabi ni Kristo, marami nagsasabi sa akin sa araw na yon, Panginoon, at magsabi ng hula, nagsigawa kami ng marami, pero sasabihin sa kanila ni Kristo, kailan may hindi ko kayo nangakikilala. Magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katantasan. Kaya ang sabi ng Panginoon sa Kristo mismo, nagsabi na ang gumaganap ng kalooban ng Ama na nasa langit. Tandaan natin, kalooban ng Ama na nasa langit, yun ang papasok sa kaharian ng langit. Nakasulat po yan. Ito ang katunayan na hindi lahat ng paglilingkod na ginagawa ng tao ay hindi tatanggapin ng Diyos kung wala ka dun sa iglesia, kung saan nilalagay ng Diyos yung mga taong gusto maliligtas sa araw-araw nga. Ano ba ang kalooban ng Diyos na dapat gawin ng tao para maligtas? Ganitong sagot ni Apostol Pablo, Efeso 1:9, na ipinakikilala sa atin ang hiwaga ng kanyang kalooban
ayon sa kanyang minagaling na ipinasa niya na sa kanya rin sa pagiging katiwala sa kaganapan ng mga panahon upang tipunin ang lahat ng mga bagay kay Kristo. Ayon po sa talata, ipinakikilala ng Diyos. Ulitin ko, ang Diyos may ipinakikilala sa atin, si Kristo. Sabi ng Diyos, ang hiwaga ng kanyang kalooban, na ito ay tipunin o matipon daw kanino? Kay Kristo ang lahat. Kaya may tinutukoy si Apostol Pablo sa kanyang pagtuturo, ang mga taong dapat palang matipon kay Kristo, aalamin natin. Sino yung mga yon? Babasahin natin. Dito sa Christian Community Bible, sabi doon, "They not insult the holy name of Christ by which you are called." Diba? Binabanggit. Ibig sabihin dyan, ang mga taong dapat matipon kay Kristo ay sila yung mga tinawag sa pangalan ni Kristo. Name of Christ, sabi niya. Ano naman ang sinasabi ng banal na kasulatan? Paraan upang matipon ang lahat kay Kristo. Kasi matipon sa lahat ng bagay, mga taong dapat matipon kay Kristo, sila yung mga dapat tinawag sa pangalan ni Kristo. Kasagutin natin ng Biblia, Roma 12:4-5. Kapagkat kung paanong isang katawan, meron tayong katawan, mga sangkap. At ang lahat ng sangkap ay hindi pare-parehong gawain, ay gayon din tayo na marami ay isang katawan kay Kristo at mga sangkap na sama-sama sa isa't isa. Kung nasasagot yung tanong, ayon sa paliwanag ni Apostol Pablo, nasa sa Roma 12:4-5, paano raw matitipon ang lahat kay Kristo? Ito ay sa pamamagitan ng pagiging sangkap ka ng katawan ni Kristo. Pero sa paanong paraan? Dapat titipunin ng mga tao kay Kristo, gaya na nasa langit na siya. Di ba? Nasa langit na siya. Anong sabi ni Kristo sa kanyang utos? 1:19, ako ang pintuan, ang sino man taong pumasok sa akin, ay siya'y maliligtas. Maliwanag, batay sa pahayag ng Panginoon Jesucristo, paano matitipon sa kanya ang mga tao? Yung tanong natin, gayong siya'y nasa langit na po, na ang kanyang katawan, ayon sa kanya, kinakailangan pumasok ang tao, meron siyang pinagagawa sa tao, papasok ang tao sa kanya upang ano raw? Maliwanag, maligtas. At ang pumasok sa kanya, mapapaloob sa kanyang katawan. Diba? Maliwanag. Kay alin ang katawan tinutukoy? Colossians, basahin natin. Christ is the head of the church which is the body. Diba? Sinasabi ron. Alin ang katawan ni Kristo? Kung saan dapat magkatipon o natipon yung mga tao? Ito ay ang iglesia. Kaya sa dami po na nagsulputan o nagsibangon, madali natin makikilala. Mga nakatatag na mga samahang nabuo ng mga tao, pero paano natin malalaman? Ang pangalang iglesyang katawan ni Kristo, tandaan niyo na ang tinuturo ng Biblia, ang mga taong dapat pong matipon kay Kristo ay siyang tinawag sa kanyang banal na pangalan. Basahin natin. Roma 16:16. Magbati ang kayo ng banal na halik, lahat ng iglesia ni Kristo ay bumabati sa inyo. Sa makatwid, yung mga taong tinawag upang matipon kay Kristo, maliwanag, ay ang mga taong umanib po sa iglesia ni Kristo para sila ay maligtas. Ano man ang batayan natin, mga kaibigan, tiyak na maliligtas ang mga taong susunod kay Kristo. Saan? Kung Stop time. Tapos na po yung oras ng afirmatibo. Sige po. Ngayon ay dadako tayo sa counter-examine o pagtatanong doon sa afirmatibo tungkol sa kanyang latag. Ready na po ba yung negative, Bro Jordex? Oo, moderator, ready na po. Sige, counter-examine, Bro Jordex. Time starts now. Unang tanong, Bro Warrior. Wait lang bro. May 20 seconds pala na 20 seconds na pagsasagot. Ita-time ko. Sige bro. Time starts now. Unang tanong, Bro Warrior. Yes. Handa ka na ba? Handang-handa na po, kuya. Pangalawang tanong, Bro Warrior. Nakaready na ba yung tsinelas mo sa pagtakbo? Yes or no? Kung tatakbo ako, sasama kita sa pagsamba ng Iglesia ni Cristo. Pwede, sasama na kita. Mapadoktinahan na kita. Go, tanong. Pangatlong tanong, Bro Warrior. Yes. Meron ka na bang panyo dyan para pamunas ng iyak mo mamaya? Yes or no? Yes, iiyak ako kasi matuturuan ka ng aral ng Diyos sa pamamagitan ng Biblia. Okay. Ito na tanong. Yes. Pangapat na tanong, Bro Warrior. Sa lahat ng nilatag mo, patungkol ba ito sa salvation o patungkol sa iglesia? Categorical. Same. Yung iglesia, sabi ni Kristo, ay sabi ng Diyos, doon
idinaragdag ng Panginoon sa iglesia araw-araw, yaong dapat maliligtas sa iglesia. Yung salvation, doon sa iglesia yun, dapat mapabilang ka sa katawan ni Kristo na siyang iglesia ni Kristo. Doon ilalagay ng Diyos yung mga taong araw-araw yaong dapat Next question, next question. Next question. Next question. Ano ba yung paksa natin patungkol sa iglesia o patungkol sa salvation? Parehas. Categorical. Parehas. Kasi sinabi ng Diyos sa Gawa 2:47 na nagpupuri sa Diyos, magtatamo ng paglingat ng buong bayan at idinaragdag ng Panginoon sa iglesia araw-araw, yaong dapat maligtas. Kasi Jordex, hindi mo dapat, kung nalaman mo na dapat sa iglesia, dapat ka mapaanib, sabi ng Diyos, para Next question, bro. Next question. Yun ang dahilan. Okay. Para mapaanib ba tayo dito sa iglesia na ito, ano ba yung una nating gagawin? Sabi na, Manampalataya kay Kristo muna o umanib muna? teka. Categorical, mamili ka. Ang sagot ko dyan, kailangan sumampalataya, pero tiyakin mo na hindi ka kabilang doon sa sinasabi dito sa talata, Mateo 7:21, baka mahulog ka doon sa nagsasabi, Panginoon, papasukin mo kami sa karya ng langit. At sasabihin ni Kristo, hindi ko kayo nakikilala, lumayo kayo Next sa question, bro. Next question. Okay. Okay, next question. Batay sa sagot mo, Panginoon. Yes. Yung mga kumakatok ba doon at sinasabi, Panginoon, papasukin niyo ako. Mga membro ba yon ng Iglesia ni Cristo? Yes or no? Hindi. Bakit? No. Bakit? Sabi sa talata, kahit anong pilit ng mga taong to na pagsabi sa Panginoon, hindi na siya kilala. Kasi kung kilala sila ng Panginoong Kristo, hindi na sila sasabihin, sino kayo? Hindi ko kayo mga kilala. Kayo nagsisigawa ng mga kasamaan. Next question. Kung tinatawag pala nila ito, Panginoon, kilala ba nila ito? Yes or no? Yes, kilala nila si Kristo kasi nagsabi nga sila, nagsigawa kami Panginoon, papasukin mo kami sa iyong pangalan ng himala, nagpalayas kami ng demonyo, pero ano sabi pa rin ni Kristo? Kahit anong pilit nila, hindi sila makakapasok sa lahat. Hindi ko kayo kilala. Wag silayo kayo sa akin, kayong magagawa na ang palasanan. Yes, Okay. Time na po. Dadako na naman tayo po sa negative stand upang kontrahin ang affirmative. Ready na po ba si Bro Jordex? Ready na kapatid. Ready na. Time, negative stand, Bro Jordex. Your time starts now. So, tama talaga yung mga tanong ko, no? Sabi ko sa kanya, ready na ba yung tsinelas mo, yung panyo mo? Kasi nakita nyo naman mga kapatid, laban-ubawi talaga itong katunggali natin. Kasi sabi niya, hindi daw kilala ni Kristo. Tapos ngayon, tinanong ko siya, kilala ba nila si Kristo? Sabi naman niya, yes. So, ano bang dahilan? Bakit hindi ito nakapasok? So, syempre, ang dahilan niyan, kasi manggagawa yan. So, ano yung gawa nila? Gawang diablo. So, sino yung nagsugo sa kanila? Yung diablo mismo. Kaya pala di sila kilala. So, ngayon, ang tanong mga kapatid, gigibain natin yung tinatawag ng argumento patungkol sa kanyang iglesia kuno na kinaaniban na siya daw yung tunay na nagdala ng salvation daw o kaligtasan sa sangkatauhan. So sa papaanong paraan, una, dapat itong iglesia na ito nababasa daw. So ano yung mga gawain ng mga iglesia na ito? So yan din yung inaangkin ng iglesia ni Kristo. So pero hindi nila inangkin yung tinatawag nating na paloob sa iglesia na yung nasa sulat ni Santiago na ang banal na reliyon ay yung mga tumutulong sa mga balo at saka sa mga ulila na babae. So hindi niya binanggit iyon. Yan pala yun ang banal na reliyon. Kanino yan natupad? Sa Iglesia ni Cristo ba o sa Iglesia Katolika? So makikita natin mga kapatid, ang the biggest foundation sa tumutulong sa mga balo at saka sa mga naulila, walang iba kundi ang Katoliko lamang at hindi yan maaaring matupad. Sa Iglesia ni Cristo, 1914, natatag na ang ating nire-respeto si Ka Felix Manalo. So ngayon mga kapatid, kasi nasa salvation yung topic, hindi naman namin topic yung true church. So paano ba natin makakamtan ang kaligtasan? Ang kaligtasan, for your information, kapatid ko na si Warrior, it's a free gift from God. Libre po yan kapatid, kung sino ang mga membro ng kanyang kawan, lahat may kaligtasan. But kailangan mo yang gawa ng paraan para mairaos ito at manatili ka na nasa loob na tinatawag nating grasya. Paano ba natin? Yun na nga, yung sinabi natin, yung pagtulong. Kasi ang pagtulong, yan yung requirements para mairaos ang ating tinatawag na grasya, yung salvation natin.
Sa papaanong paraan? Siyempre sa pagtulong sa kapwa. So nakita niyo yung mga kapatid, no? So hindi talaga yun maaaring sa kanila, no? Kahit nasa negatibo akong stand, ang tangi ko lang gawin ay gigabain yung kanyang mga latag, yung naglatag siya patungkol sa Episo, patungkol sa Roma. Lahat yun na binanggit mo kapatid sa amin yun, wag mong angkinin. Sa amin yun, masakit man sa kaisipan at sa kalooban. Hindi talaga yan maaari sa inyo kasi ang unang iglesia ay ang Katoliko. Hindi maaring iglesia ni Cristo 1914 na lumitaw sa Pilipinas. Sa pamamagitan ng hula, kapatid ng luha-luha, kapitbahay ng magnanakaw. So ano yung magnanakaw? Galing na rin sa inyo. Ano yung ninanakaw? Mga membro. So makita nyo mga kapatid, no? Hindi lang natin yan pahabain, i-wave natin para yung katunggali natin hindi namang gagalaiti, baka kagalatin yung siko nito. Naku, sige, wave na natin mga kapatid, no? Para hindi na niya malunok yung dila niya. Sige, tuloy. Dahil po na-wave na ho ang oras, ay dadako tayo sa counter-examine ng negative stand. Kung saan ay si Warrior ay magtatanong doon kay Bro Jordex ng 7 minutes. Handa ka na ba, Warrior 21? May tatanong po. Wait lang bro. Handa ka na ba, Warrior 21? Handa na po ako magtanong. Opo. Oo. 7 minutes na pagtatanong. Your time starts now. Oo. Ano ko lang, i-plug ko lang. Ang pinag-uusapan po namin dito ayon sa Biblia, ang sinasabi kung sino ang... Bro. Wait lang bro. Magtatanong lang ho, bro. O kung may may inquiry ka, pwede kang objection. Pero sige, tatanong ko sa baba ano daw po topic. Magtatanong ka kung ano Tatanong topic. po sa baba ano daw po topic, yung mga nakikinig, ano daw po pinag-uusapan. Wala, chika-chika lang to. Oo. Magtatanong lang Warrior 21. Sige, tanong ko. Sabi, ito tanong ko. Lagi. Oo. Kuya Jordex, ito tanong ko, Kuya Jordex. Sige. Sabi sa gawa Magawa sa lalaki ko. Wait lang bro, parang busy Magawas si ako. Bro Jordex. Wait lang. Sige, Mader. Ayan. Sige, fire. Sige, yun. Sige. Tanong, Warrior 21, your time starts now. Ang tanong ko ganito, sabi mo kanina, free will, tama ba free will na bigay ng Diyos yung kaligtasan ayon sa iyo? Tama ba yun? Yes. Next question. Oo. Kung free will siya, paano siya idaragdag ng Diyos sa iglesia? Anong gagawin niya para siya maligtas? Siyempre, gawa. Kapatid, next question. Gawa. Anong gawa yun? Kasamaan o kabutihan? Siyempre, kabutihan, kapatid. Next question. Oo. Pero, sabi ng Diyos dito, pupurihin ng Diyos. Tanong, sa Iglesia Katolika ba, meron ba kayong ginagawang pagsamba sa Diyos? Yes or no? Yes, meron. Next question. O kung kayo ay pumupuri sa Diyos, naniniwala ka sa talatang ito na idinaragdag ng Panginoon sa Iglesia araw-araw, yaong dapat maligtas. Yes or no? Yes, agree ako at sa amin yan natupad, moderator. Next Kung question. sa inyo to natupad, sabi mo, bakit may mga Iglesia Katolika na inilalagay ng Diyos sa Iglesia ni Cristo para maligtas? Bakit meron kaming napadudoktrinahan kung kayo ang tunay kayo yung binabanggit na idinaragdag ng Diyos sa Iglesia? Bakit? Ano nangyari? Okay, ayon sa unang Juan 2:19-18, manggaling na rin sa inyo ang mga nalila ng mga lobo ayon sa Gawa 20:29. Next question. Next question. Sabi mo, napag-usapan natin itong araw-araw yung dapat maligtas sa iglesia. Yung iglesia, yung katawan na binabanggit, di ba, katawan ba nito yun? Katawan ba ng Apostolika Romana o katawan ni Kristo? Siyempre, ang binabanggit dyan, katawan ni Kristo at it refers to the church. Next question. Kung katawan kayo ni Kristo, dapat ang isunod pangalan ni Kristo. Tama o mali? Tama, kaya nga sa CCC namin, kami ang tinatawag na Iglesia ni Cristo na umusbong sa Roma sa kapanahunan ng 1st century. Next question. Okay. Yang bang sisising ginagamit mo na para patunayan na kayo yung katawan? Yan ba'y nakasulat sa Biblia? Yes or no? Yes, nasa Roma 1, talatang 7 hanggang 8. Kung gaano kabantog ang inyong pananampalataya na nasa Roma ay balitang-balita sa buong mundo. Next question. Ito tanong. Kung kayo yung katawan na nakatawan ni Kristo, bakit Iglesia ni Cristo, Iglesia Katolika o ulo ang Papa? Bakit ang banggit niya sa mga aklat nyo? Bakit hindi si Kristo?
Ang nakalagay sa aklat namin ay ang Iglesia ni Cristo sa kasalukuyan ay naging Iglesia Katolika, Apostolika Romana sa pamamagitan ng apostol o ng descendant o successor ni Saint John. Next question. Pamilyar ka ba rito? Sabi rito sa Katekismo Doctrina Christiana na isinulat ng isang si Luis M. Visita, ang tanong ganito, ano kaya ang Santa Iglesia Katolika? Ang sagot sa aklat, ang kalahatang Kristiyano at ang puno nila ay ang Santo Papa. Sabi mo kanina, si Kristo. Sabi naman ng aklat ninyo, ang Papa. Ito tanong, sino ang nagsasabi sa inyo ng totoo? Itong pari mo o ikaw? Pareho kami nagsasabi ng totoo kasi si Kristo ang una ang puno, pangalawa si Pedro. At pang 267 na Santo Papa, yan yung tinatawag natin na si Pope Leo. Ibig Next sabihin, question. bibilangin natin. Sabi mo, si Kristo, una. Pangalawa, si Pedro, ang ulo. Tatlo, ang Papa. Ngayon, bibilang tayo. Tama ba na sabihin natin tatlo ang ulo nyo ayon sa sinasabi mo? Tama o mali? Moderator, clarification, hindi kasi ulo yung sinabi ko. Yes po. Ano po Puno. yung clarification? Puno. Sorry. Sige, ulitin ko. Magkamali. Isip ko ba? I-rephrase po ng question. Sige, yung tatlong puno, na si Pedro, si Papa, at si Cristo. Objection, moderator, hindi ako nagbigay ng Yes, tatlong boss. puno, kundi puno. Oo. Puno. Hindi po daw siya nagbigay ng 3 puno, Warrior 21. I-rephrase niyo ho yung question niyo. Sabi mo kasi si Cristo, uno. Isa, bibilang tayo. Sabi mo rin si Pedro, 2. At yung Papa, 3. Tama ba na sabihin natin yung iglesia ay tatlo ang pinangunguluhan? Yes or no? Tama ba yan o mali? Mali yan, moderator, yung unawa dyan, moderator. Kasi ang tamang unawa dyan ay yung tinatawag nating pagkapuno, hindi yan binibilang na mula kay Kristo. Binibilang yan mula kay Pedro. Kaya nga, from Peter to Saint Pope Leo ay panglabing 267 na siya. So yung pagkapuno, binibilang yan mula kay Pedro hanggang kay Leo. Next question. Next question. Okay, next question. Ito tanong ko. Kung kayo ang may kaligtasan, sabi mo, at katawan ni Kristo at ang ulo si Pedro, saan mababasa sa Biblia na si Pedro at yung Papa siyang naging ulo din ng iglesia? May mababasa ba sa Biblia? Yes or no? Walang ganun na verbatim, pero sa diwa meron, sabi doon sa Mateo. Napapakainin mo ang aking tupa, Pedro. Sumagot na naman si Pedro. Na si Felix Manalo na lang, Panginoon ko. Sinabi na naman natin, Panginoon, pagkainin mo ang aking tupa. Sumagot ulit si Pedro, si Felix Manalo na lang, Panginoon. So yan yung talata kung saan inassign si Pedro na magpakain sa tupa, ngunit tinanggihan niya kasi si Felix Manalo yung gusto niyang papakainin sa mga tupa. Next question. Tapos na ho ang time. Tapos na po ang time sa pagtatanong. Ngayon ay dadako tayo sa nyo na, biruan lang yan ha. Affirmative. Pero Bro, may talata na ganyan. parang last latag na to ng affirmative bro, tapos conclusion. Ribatal na to, ribatal. Ribatal na to ng affirmatibo. 7 minutes pa rin kung hindi ba kayo busy, 7 minutes pa 7 rin. minutes pa rin. 7 minutes ribatal ng affirmatibo. Sige, tuloy. Warrior 21. Your time starts. Wait Dahil muna. magandang ako po sa Warrior. Dahil sinabi na aking katangguli, Sige, na time starts na. daw po yung maliligtas na kawan, medyo iba yung sa sinasabi niya. Kasi ang nakasulat, maliwanag, Roma 16:6, Gawa 20:28, yung katawan, yung kawan, kung saan ibinigay ng Diyos doon yung kaharian ng langit at doon din araw-araw dinaragdag ng Diyos doon sa iglesia, yung nangaangkawan, ang banggit nga, iglesia ni Cristo, Roma 16:6. Yung mga sinasabi niya po, patungkol lang yun sa aral ng RCC. Kaya inamin niya, salamat sa iyo, kaibigan, wala sa Biblia, pero meron kayong sinasabi. Yun ay sabi niyo lang. Ang akin, ang kinukwento ko rito, kung ano sinasabi ng Biblia, saan kinukwento ko. Kaya yung kinukwento mo, maming ka, wala sa Biblia. Okay, kalimutan na natin yan. Kaya ito, tanungin natin, pinatutunayan din ba ng ibang mga reliyon ang Iglesia ni Cristo lamang ang maliligtas? Meron po. Meron po nagpapatunay. Basahin muna natin yung sinasabi nga ng Panginoong Jesucristo sa 1:9. Ako ang pintuan. Sino man pumasok sa loob ng kawan, sa pamamagitan ko ay magiging ligtas. Malinaw yan mga kaibigan. Kailangan mong hanapin si Kristo. Kasi may banggit siya ang daan patungo sa katotohanan. Walang taong makakaparoon sa Ama, kundi siya lang. Kasi siya nga ang daan eh. Kung siya ang daan, hanapin mo. Binanggit na mga kaibigan. Siya ang pinto. Ang sino mang pumasok sa pintong yon, yun ay mapapalod ka daw saan?
sakawan. At sa pamamagitan niya, maliligtas ka. Amen. Yun talaga ang tamang sinasabi ng Biblia. Pero tanong, kunin natin. Kunin natin ang mga sinasabi ng mga ibang mga basahin ko muna to. Bakit bakit ba sinasabi ng Biblia? Kasi sabi ng Biblia, Roma 5:8-9, ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo'y makasalanan pa. Kaya't sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala at tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos. Kaya nga may banggit doon sa Gawa 20:28, di ba? Iglesia ni Kristo, inubos ng dugo ni Kristo. Yun yung dahilan. Napawalang sala na at tiyak na may kaligtasan. Saan? Doon nga sa kawan. Kapag napaalib ka, Jordex, napayaya ka namin na magpadoktrina, mabibilang ka rin sa sinasabi ng Biblia na papangakuan ng Diyos na maliligtas ka kasi kasama ka na eh. Makakasama kayo sa pagtubos, magiging sangkap na rin kayo ng katawan o ng iglesia. Maliwanag yan. Pinatutunayan yan ng mga apostol na ang iglesia ni Kristo ay tiyak, ay maliligtas mula sa puot nga ng Diyos o sa araw ng pag-uho. Kaya nga sabi nga nang nagpupuri sa Diyos, nagtatamo ng kagandahang loob ng lahat ng tao, at idinaragdag ng Panginoon sa iglesia araw-araw, yaong mga maliligtas. Maliwanag yan. Patunay. Papal, Encyclicals page 153. Ano patutuon nila dito? Tunghayan natin. Ang iglesia ni Kristo, na siyang may banal na pagkakatatag sa kapakanan ng mga kaluluwa at walang hanggang kaligtasan. Hindi ko napapaliwanagin yan. Malinaw. Sabi nila, ang iglesia ni Kristo na siyang may banal na pagkakatatag sa kapakanan ng mga kaluluwa at walang hanggang kaligtasan. Ano pa sinasabi ng mga Katolika? Malinaw, ang iglesia ni Kristo ay itinatag ni Kristo para sa kaligtasan. Meron pa bang nagsasabi nito? Mga otoridad, meron pa. Gaya ni sa aklat na Religion, Doctrines and Practices kay Francis Cassidy, page 444. Ang iglesia ni Kristo, ito lamang ang tunay na iglesia at siyang ipinag-uutos ng Diyos na dapat aniban ng lahat ng tao. Maliwanag. Napakalinaw ang sabi nyo. Pinatutunayan yan. Sino pa? Paglapit kay Kristo, page sa aklat na ito, page 111. Ang iglesia ni Kristo ay siyang hinirang ng Diyos upang gamitin sa pagliligtas ng mga tao. Marami pa. Sino nagpatunayan yan? Aklat ng mga yan. Sabadista o Adventista. Kay Ginong White, di ba? Na ang iglesia ni Kristo ay siyang kasangkapan daw ng Diyos para sa kaligtasan. Isunod naman natin yung aklat ng mga saksi. Ano sabi rito? Ang sabi, sapagkat ang kasapi ng katawan ng iglesia ni Kristo ay tinaniman ng katawang ukol sa lupa, binubuhay ng magmuli ng katawang ukol sa espiritu, ang pagkabuhay na maguli ng mga natutulog na yaon ay sa buhay espiritu. Aklat yan. Ang katotohanan na magpapalaya sa iyo sa pahina 300. Yan ang nakasaad. Ang sabi, katawang iglesia ni Kristo, tinatawag ukol sa buhay na magmuli na katawan ukol sa espiritu. Maliwanag. Lahat sila po na nabanggit kong aklat, mga tao, nagpatotoo. Kuya Jordex, na ang iglesia ni Kristo lamang ang siyang maliligtas. I'm sorry, hindi ang iglesyang kinaaniban mo o ang iglesia, kahit iba pang iglesia. Sila mismo nagsasabi, witness sila na ang tanging maliligtas, iglesia ni Kristo. At ang pinakamahalagang patutuo natin kilalanin, tanggapin ng mga tao, ng mga nakikinig ngayon, mismong sinabi ni Kristo na siyang mismo ang tagapagligtas. Ang ano mababasa natin? Ganito ang mababasa natin, Mateo 16:18, ang sabi, at ngayon sinasabi ko sa iyo na ikaw, si Pedro, at sa batong ito, itatayo ko ang aking iglesia, at hindi ito malulupig kahit ng kapangyarihan ng kamatayan. Maliwanag. Hindi dapat, tandaan, hindi nyo dapat ipawalang bahala ito mga kaibigan. Ito po ay isang patutuo lang ng mga tao na may talagang otoridad na kinikilala nila ang iglesia ni Kristo. Nakasulat sa Biblia, ang siyang tinubos ng dugo ni Kristo at may kaligtasan. Kaya sapagkat lubhang Time na po. Time na, Warrior 21. Oo. Ngayon, idadako ulit tayo sa pagtatanong o counter-examine ulit from our negative side, Bro Jordex. Handa ka na ba, Bro Jordex? Oo, handa na ako Ayan. mag-rito. Sige. Pagtatanong, your time starts now.
Brother Alex. Unang tanong, handa ka na ba, kapatid na warrior? Meron, oh yes, handa po ako, kuya. Thank you. I'm ready. Pangalawang Base your tanong, handa na ba yung tsinelas mo para tumakbo? Yes or no? Uulitin ko, yung tsinelas ko, nakahanda yan para tumungo tayo sa panahon ng doktrina o pagsamba dahil isasama kita kapag ka open-minded ka. Yes? Unang tanong, Yes. yung salvation ay napaloob sa iglesia, yes or no? Napaloob sa iglesia, yes, sabi kasi ng Diyos eh. At idinaragdag ng Panginoon sa iglesia, araw-araw yaong dapat maligtas. Sa iglesia lang. Magmumula. Sunod, Yes. sunod na tanong, yung iglesia ba yan natalikod, yes or no? Napunta tayo sa natalikod. Pag yung tinutukoy mong iglesyang natalikod, noon, yun sa unang siglo na pinangunahan ng mga apostol. Kasi si Kristo, wala na. Kaya yung mga apostol, nung mawala na, naitalikod sa uri, yung pananampa, pinasok na ng mga aral ng Biblia. Yes, okay, sunod na tanong, natalikod din ba yung tinatawag nating salvation, yes or no? Ay, hindi matatalikod yung salvation. Ang kaligtasan, matagal nang umiiral yan. Hindi yan nababago. Kahit anong gawin ng tao, kahit saan ka pa pumunta ng reliyon, sabi nga ng Diyos, doon kanya idaragdag sa tamang iglesia na may kaligtasan, yung kawan. Nung natalikod ang iglesia ni Kristo, nawala ba yung kaligtasan nila, yes or no? Uulitin ko, sabi ng Diyos, yung iglesyang yon, doon niya ilalagay ang yung mga taong gusto niyang maligtas. Kaya walang karapat, hindi mawawala yun. Pero, yung unang iglesia na tinatag ni Kristo kasama ng mga apostol, dahil sila, nawala yung uri nun dahil pinasok naman yung aral. Yung iglesia na ba iyon, yung iglesia na Kristo na iyon, kayo ba yung natalikod, yes or no? Yung aral na talikod, yung aral noon na siyang doktrina namin noon ay tinalikod ng mga Lobong Manila, mga cadres, apostolic cadres. Sunod na tanong, so inaamin mo ba sa harapan namin ngayon na natalikod yung aral nyo, yes or no? Yung aral namin, hindi mo kayang talikod yung aral. Bakit? Sabi nga ng Diyos idaragdag ng Diyos. Pag tinalikuran mo to, at ayaw mong mapadagdag, pag ayaw mong sumunod dito at sundin mo na sabi ng Biblia, kailangan ikaw ibigay ng Diyos na doon. Para Okay, sunod na tanong, saan sa dalawa ang mali mong sagot? Natalikod ang aral o hindi natalikod ang aral? Kategorikal. Ito yung pananampalataya ng mga tao ang matatalikod. Kagaya ni I.N. Catholic. Ayoko na banggitin yung pangalan niya. Dating nasa tunay siyang aral, ngayon tinalikuran niya yung aral na tama. Sabi mo, ang aral lang yung natalikod. Tanong, yung Gawa 20:28 ba na nilatag mo na iglesia ng Diyos na binili ng sarili niyang dugo? Oh. Hindi ba yung natalikod? Yes or no? Alin? Yung iglesia ni Kristo na binili ng kanyang sariling dugo, natalikod ba yun? Yes or no? Yung iglesia ng Yung iglesia, no. Hindi ko maintindihan. Ulit yung time. May sinabi kang Wait lang. Yung Gawa 20:28 ba na iglesia ni Kristo na binili ng sarili niyang dugo, natalikod ba yun? Yes or no? Yung iglesia, hindi tatalikod yung iglesia. Tandaan mo, Jordex, yung mga tao, itatalikod ng maling aral. Yung pananampalataya nila. Yung uri nila, dating dalisay kasi ang aral ng iglesia ni Kristo. Dati yun. Nung mapasok na ng aral ng demonyo, natalikod yung mga tao dahil pinasok ng lalo na lason, no? Next question. So follow-up question. So ibig mo bang sabihin na ang natira na lang doon yung iglesia na lang, walang membro, yes or no? Ang natira? Meron. Yung mga apostol, membro. Hindi pwede sila matalikod. Kahit sila pinatay o namatay sila sa kanilang ginagawang tungkulin, hindi sila matatalikod. Abi ko nga si Jordex, yung mga naiwan noon, talagang sila dumaan sa pagsubok. Okay, sunod na Wala tayong tanong. huli. Sunod na tanong. So yung iglesia ni Kristo ba yun? Aaminin mo ba? Batay sa mga sagot mo na hindi ito natalikod, yes or no? Ano? Tiktan mo. Aaminin mo ba sa harapan ng 29 million viewers na ang iglesia ni Kristo na tinayo ng Panginoong Hesukristo doon kay Pedro ay hindi ito natalikod, yes or no? Yung natalikod?
Hindi ito Alam mo kasi, nakalikod, yes or sasagutin ko no? sa iyo, yung iglesia ni Cristo na siyang pininayo at sa ipinangaral ng mga apostol, nung mawala nga sila doon, natalikod yung mga sa pananampalataya, yung aral na dalisay. Kaya Time. pinasok nga sila ng aral ng demonyo. Okay. Oh. So, sunod na tanong. Ulitin ko na naman yung previous ko na tanong. Kayo ba yung natalikod na iglesia ni Cristo? Yes or no? Ano? Kayo ba yung natalikod na iglesia ni Cristo? Yes or no? Hindi mo kami kayang patalikudin. Kayo ang magpapatalikod sa amin, pero hindi mo na magagawa sa panahon na yun, Jordex. Bakit? Ikaw, sasampalataya ka na sa sinasabi ng Biblia. Kung gusto mong madagdag sa tunay na iglesia, dapat magpadugtong ka na sa iglesia ni Cristo. Okay. Ayon sa pasugo ninyo, ang iglesia ni Cristo ay ang siyang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Aaminin mo ba na hindi ito natalikod? Yes or no? Sasagutin ko yan. Yung binabanggit mong pasugo na yan ay pinutol nyo. Ang totoong konteksto niyan, sabi diyan, unting-unting tinatalikod na ni Satanas, unting-unting pinatalikod ni Satanas ang mga aral sa iglesia ni Cristo. Kaya tinawag yung dating iglesia ni Cristo, siyang naging iglesia katolika. Sunod na tanong. So sabi mo kanina, yung gawa 2028, hindi yun maaaring matalikod kasi tubos yun ni Cristo. Ngayon tanong, nanatili ba ito sa Iglesia Katolika kahit natalikod ito? Yes or no? Jordex, sinabi ko nga sa iyo hindi pwedeng matalikod yung organisasyon na tinubos ni Cristo. Ang matatalikod yung mga tao, yung mga member. Kasi hindi matutupad yung sabi ng Tapos na po yung oras ng pagtatanong. Ngayon dadako na tayo sa pangalawang stand ng negative side o pagpapahayag ni Bro Jordex laban doon sa affirmatibo. Ready ka na ba, Bro Jordex, para sa ikalawang laban? Yes, ready na ako kapatid. No? Sige, Bro Jordex, your time starts now. Okay, so no, malinaw na. Yung una kong tanong, handa na ba yung chanelias niya? So, wag ka tumawa yun. Magkakaibigan kami dito, no? Naglolokohan lang kami dito. So, handa na ba yung chinelas niya? Oo, sabi niya, oo. So, nagamit talaga niya yung chinelas niya kasi alam natin, basketball player to si Bro Warrior. Oo, nag-crossover talaga siya, nag-crossover na may chinelas. Maganda yun kasi nakaapak. So, ngayon, kita nyo naman, sabi niya, hindi daw ito matatalikod talaga kasi daw tinubos to ng ating Panginoong Jesucristo. So, ayon din sa doktrina nila, Iglesia Katolika talaga ang tinatawag nating Iglesia ni Cristo. So, hindi daw matatalikod ito batay sa sagot ng ating kaibigan na si Warrior na malapit ng maging Katoliko. So, konting kimbot na lang, no? Tiisan lang natin kasi yan yung tinatawag nating planting the seed. Yan yung pagtatanim ng binhi doon kay Warrior para paunti-unti siyang magising yung kaibigan natin. So, ngayon mga kapatid, sumalinaw, yung pagtubos pa lang ng dugo, hindi daw yun pwedeng matatalikod. At yung tinatawag nating Mateo, hindi rin daw yun pwedeng matalikod. So nangangahulugan, yung iglesia ni Cristo na sa kalaunan ay naging iglesia katolika at pinipilit nila itong tinalikod, ay hindi pala talaga ito matatalikod batay sa sagot ng ating kapatid na si Bro Warrior. Nagiba ko ba yung stand niya? Yes, nagiba natin mga kapatid kasi ang paksa namin ay patungkol sa salvation at saka sa tinatawag nating iglesia. At yung iglesia pala iyon, hindi pala yon iglesia ni Cristo, kundi naging iglesia katolika pala iyon. At sinamahan ni Cristo mula noon hanggang ngayon, kahit binabato na ito ng akusasyon na natalikod ito. So malinaw mga kapatid, no? So itong katunggali natin na si Bro Warrior, dahan-dahanin lang natin ito. So sabi niya, tumalikod ang mga membro. Yes, buti na nalaman mo yan, bro. Kasi sa unang Juan 2:18-19, sila kabilang sa atin, ngunit umalis sila nangangahulugan na hindi talaga sila tunay na kabilang sa atin. So ibig sabihin pala, kaya pala sila umalis kasi hindi sila tunay na kabilang sa amin. Sa anong dahilan? Batay sa Gawa 20:28, batay sa Gawa 20:29, nasila sila ng lubong maninina. So nakita niyo na mga kapatid, no? Kaya pala sila nagsialisan kasi mayroong naninila sa kanila. At itong mga naninila sa kanila, yan yung mga gawang dyablo. Aral demonyo batay sa unang Timoteo 4 na pinababawal nila yung pagkain na may pasasalamat. Ibig sabihin, gawa ito ng Diyos kasi ang Diyos may ginawang pagkain
na may pasasalamat kasi ang diablo lamang ang kumakain na walang pasasalamat. So nakita niyo na kapatid, no, kung ano yung pinagbawal nila, yung pasasalamat na pagkain. Ano yung pasasalamat sa tinatawag nating Greek? Eucharistias. Yan kapatid sa Greek. Ibig sabihin, ostia sa Tagalog. Yan pala yung pinagbabawal sa aral demonyo. Ang pagkain ng lamangkati ni Kristo. Diba? Kita mo na. Ganyan kami mga Katoliko. Kaya namin yan i-explain mga kapatid. Pagbabawal ng pag-asawa. Absolute na pagbabawal. Hindi siya tinatawag nating silibasya, kundi absolute. Mula sa maliit hanggang sa pinakamalaki, pinagbabawalan silang mag-asawa ng hindi kaanib. Kanino yan? Sa mga tinatawag na SNS. Yan yung tinatawag nilang tradisyon na yung mga tao nila, mga membro nila, hindi talaga maaring mag-asawa ng hindi nila kaanib. So yan din yung ginawa ng ating kapatid na si Warrior, yung kung saan siya nakabilang, pinagbabawalan sila mag-asawa ng hindi nila kaanib. So nakita nyo na, sino yung aral demonyo? Sino yung lubong Manilila? Hindi pala Katoliko kasi ang Katoliko hindi nanggaling sa kanila, kundi sila nanggaling sa Katoliko. So dapat naman mga bro, kung meron man nakikinig sa akin, respeto naman sa inyong nanay na simbahan. Kaya nga tinawag kaming Mother Church kasi kayo yung mga apo namin. So no, respeto sa mga nakakatanda kasi sabi sa Ten Commandments, honor your mother and thy father. So respetuhin nyo naman yung Mother Church nyo. Grabe naman yan. Kahit naman kunting paggalang lang sa inang simbahan na nagluwal sa inyo dito sa mundo para lang awayin ang inyong tinatawag na ina, mali yan. So dapat suportahan nyo yung ina ninyo kasi yan yung nagluwal sa inyo. Itong mga apo kasi, yung mga apo sa tuhod sa kapanahunan na ito, wala na talagang respeto sa kanyang ina. O yung tinatawag niyang lola. So naging lola na yung mother dati, nanganak, yung mga anak ng simbahan na iyan ay nagkaapo. So yung mga apo walang respeto. Respeto naman sa tinatawag ninyong lola na simbahan, no? So ngayon mga kapatid, hindi talaga yan maaaring matalikod. Kasi bakit? Sinasamahan ito ni Kristo. Sabi pa niya, dinagdagan bawat araw. So ilan na ata yun? Mula 33 AD hanggang 2025. Ang bilang ng totoong iglesia ay pumalo na sa 1.4. Roman Catholic pa lang yan, hindi pa kabilang ang tinatawag na Eastern Orthodox na pumalo sa 2 billion. I'm na, Uncle. End of Thank time. Sa pakalam ko magtatanong ulit si Warrior 21, no? Pagkatapos daw pagtatanong ay conclusion na, bro. Tama ba? Yes bro, yes bro. Sige. Magtatanong ka ulit, Warrior 21, ng 7 minutes doon sa ating negatibo. Handa ka na ba, Warrior 21? May tanong ako, ang dami Handa na po. Handa na po. Kuntian mo, huwag mong gamihan. Handa na po si Warrior 21. Sige, hindi wag na natin patagalin. Your time starts now. Ito tanong ko kay Kuya Jordex. Para sa iyo, sino ang nagtalikod sa unang iglesia? Sino? Syempre, nasa hula yan, manggagaling sa inyo. So, ibig sabihin, mga protestante, yes or yan yung sagot ko, yes or no po. Ang gagaling. Di ba ang nangyari si Kristo nasa langit na, ang mga apostol, namatay. Tapos ang tinalikod, mga tao. Tama ba yung sinabi mo kanina na hindi natalikod yung iglesia o yung mga tao? Alin ba natalikod? Yung iglesia o yung mga tao? Syempre, batay din sa sagot mo, mga tao. Next question. Ibig sabihin, tama ako. Ang nagtalikod, hindi iglesia ni Kristo, kundi iglesia katolika. Yes or no? Hindi naman tao ang Katolika, simbahan yan. So, yung tao yung natalikod. Next question. Ibig sabihin, yung taong iglesia ni Kristo, ang simbahan ang lalapit sa kanila? Tama o mali ka? Tama ako, ngunit mali ka. Next question. Paano magtatalikod yung simbahan kung hindi yung mga taong mga paano na katolika? Objection moderator, tumatawa. Yes, Moderator. Yes, ang objection, tumatawa ko si Warrior 21, paki-minimize ko na Sige. yung tawa-tawa. Kailangan maklaro ng mga tao. Sabi mo kasi, ang iglesia ni Kristo, umamin ka, yes, na natalikod, yung aral, di ba, natalikod. Sino ang nagpapatotoo, sabi mo, na ang nagtalikod ay yung mga protestante? Sino-sino sila? Sino-sino sila? Magbigay tayo ng pangalan. Sige, una, Lutero yan. At ang panghuli, Iglesia ni Cristo na dito sa Pilipinas. Next question. Teka. Sabi mo, Iglesia ni Cristo. Paano nangyari yun? Yung Iglesia ni Cristo nga,
itatalikod yung aral tapos yung Iglesia ni Cristo rin ang magtatalikod. Yung bang sinasabi mo, tatang-isip mo lang o guni-guni mo lang? Mali kasi hindi yan guni-guni kundi sabi nyo 28th anniversary lamang kayo doon sa Jerusalem. So kayo yung natalikod, hindi kami. Next question. Okay. Dahil sinabi mo, ito, dahil nagsabi ka na Iglesia ni Cristo ang nagtalikod sa kapwa Iglesia ni Cristo, may nababanggit sa Biblia yung mga taong magdadamit ng tupa. Yan ba yung nakakatulad sa mga paring Katoliko na magtatalikod sa Iglesia ni Cristo noon? Yes or no? No, kasi ang tinutukoy dyan na magdadamit na tupa, yan yung color black. Kasi ang leader, yung leader na ginagamit na cotton doon sa tinatawag nating business attire na sinusuot ng mga ministro ay nanggaling yan sa balat ng tupa. Next question. Question, di ba sabi mo, kayo ang sumunod ng matalikod ang Iglesia ni Cristo, yung mga apostolic fathers mo, di ba, mga accessors yan? Maamin kayo, yes or no? Sila ba yung accessors na tinatabi mo? Yes or no? Yes, sila yung successor pero hindi sila yung sumunod kasi ang sumunod sa amin yun yung mga apo namin na tinutukoy. So ibig sabihin including yung INC 1914. Next Sa question. madaling salita, hindi ang Iglesia ni Cristo, kapwa Iglesia ni Cristo, ang magtatalikod sa kanila, kundi yung mga accessors na sinasabi mo, yung mga apostolic fathers. Tama ba ako? Yes or no? No, kasi ang nagtatalikod doon batay sa unang Juan 2:9 o yung nanggaling sa iglesia. So ibig sabihin ang INC nanggaling sa aming iglesia, so kayo yung nagtalikod. Next question. Okay, tanong. Ito tanong. Kung kami at tinutukoy mo at hindi kayo, bakit ang nakalagay sa dating pangalan, Iglesia ni Cristo, noong binago ng mga Katoliko, bakit? Ano nangyari? Dapat Iglesia ni Cristo, di ba? Bakit naging Iglesia Katolika, Apostolika Romana? Kung hindi kayo ang nagtalikod sa iglesia, bakit? Ano nangyari? Okay, sagutin natin moderator. No? Yung iglesia ni Cristo, before mamatay si Ignacio, ay inaddress niya yung pangkalahatan. Tinawag niya lahat, pati yung iglesia ng Diyos, iglesia ni Cristo, iglesia ng Panginoon, at iglesia na tinatawag nating nasa malayo pa. Tinawag niya itong buong Katoliko. Hindi niya pinalitan, kundi tinawag niya ang buong Katoliko. Next question. Dahil binanggit mo si Ignacio, ito tanong. Umamin ka na si Ignacio ang nagbigay ng pangalan Iglesia Katolika. Tanong, si Ignacio ba pure Kristiyano sa panahon noon ng mga obispo? Pure Kristiyano o Katoliko? Yes, pure siya na iglesia ng Diyos kasi nasa Antioquia siya. At siya yung tinatawag nating kinandong ng ating Panginoon Jesucristo na siyang disipulo ni San Juan Evangelista. At siya yung tinatawag nating Theotokos na si San Ignacio. Oo, kung si Ignacio ay pure Kristiyano, bakit hindi siya nakasama sa nangyaring mga pagsubok sa unang Iglesia ni Cristo, yung tinatawag na Inquisition o pagpatay? Bakit sa tani si Ignacio ang nakaligtas kung pure Kristiyano siya at kabilang siya sa Iglesia ni Cristo? Ano nangyari? Pakikwento mo nga, bakit parang hindi yata siya kasama doon sa nailusig noon? Ano nangyari? Mali ka kapatid, ang kinamatayan ni San Ignacio, nilagay siya sa arena na andon, mirong layon, nilapa siya ng buhay. Mali ka kapatid, nilapa siya ng buhay. Tignan mo sa Google. Next question. Next question. Yung Iglesia Katolika ba nakasulat sa Biblia? Yung Iglesia Katolika nakasulat siya sa Biblia in the tawag dito. Nasa lingwahe ng Greek, ang tawag niyan ay Katholistes. Ecclesia Catholis. Andyan ang galing yung tawag sa amin na Iglesia Katolika. Next question. Yung sinasabi sa Katolis o Katolik, yan ba'y tumutukoy sa bayan o talagang sa simbahan? Yes or no? Tumutukoy po siya sa kaiglesiyahan, hindi lang sa isang iglesia na tinatawag na Iglesia ng Diyos, Iglesia ni Cristo. Hindi, tinutukoy yan ang kabuuhan na kawan. O sige, wait. End of time na, bro, Warrior 21. Ngayon ito po ay dadako na tayo sa conclusion. Close na to, bro. Ikaw yung magko-conclusion yung affirmatibo una, bro, no? Hindi ba siya? Hindi ba siya? Dapat siya, ako na una di ba dapat siya naman? Bro, according sa sa pagkakaalam ko sa rules ng debate na pagkakaalam ko, ikaw yung mag-conclusion o tapos ng conclusion mo, doon na ang negative na ang sunod. Tama ba, bro? Oo, so puminoto conclusion niya, sige para magsawa ka. Conclusion mo ngayon,
10 minutes, 10 minutes yung conclusion. Pagkatapos ng conclusion mo, Warrior 21, si Bro Jordex na mag-conclusion para ano. Agree ba? Agree? Yes, Oh, sige, agree. 10 minutes sa kanya, 10 minutes. Sige, 10 minutes conclusion mula kay Warrior 21. Ready na, bro? Warrior 21? O, ito. Ito yung sinasabi your ng time mga starts. Iglesia Katolika o yung iba pa ay natalikod daw na sila yung tunay na tumalikod. Iyan tanong natin, bakit pinalikuran nila ang aral ni Kristo na hindi matatalikod ang Iglesia ni Kristo sa mga huling araw. Huwag niyong sabihin na kami ay matatalikod ba. Subalit, hindi niyo ba alam na ang tulugan ng pagsasabing ang Iglesia ngayon ay natalikod na? Ang paglilinaw kasi dyan, pag Biblia po ang magtuturo, basta intindihin yung sinasabi ng Biblia. Kasi yung mga sinasabi ngayon, katulad ni Kuya Jordex, huwag kang magagalit. Yung Iglesia ngayon daw ay natalikod na. Kaya sila daw ay mga tunay na tumalikod. Hindi ganun. Tandaan Kuya Jordex, mga naikinig, tinalukuran nila yung aral ni Kristo. Bakit? Hindi na po matatalikod ang Iglesia ni Kristo sa mga huling araw. Huwag po kayong magkamali o tinuturo. Hindi na po. Hindi kasi makatwiran na sabihin nyo na ang Iglesia ni Kristo ngayon ay natalikod na, kaya ito ay mga ganito, ganon. Hindi po. Sapagkat ang Iglesia po ni Kristo ngayon, sa mga huling araw, ay ito po'y aabutan ni Kristo sa kanyang ikalawang pagparito. Malinaw po yun. Kung babasahin niyo po yung Revelation o pahayag, 14:9-11, di ba, binanggit nga doon, then the third angel followed them. Di ba? At yung talatang ito ng hula na patungkol sa paglitaw ng ikatlong anghel, di ba? Dahil binabanggit nga doon yung gawaing ikatlong anghel na ito'y sa panahon ng pagkatapos ng pagkapas o pag-ani. Di ba? Kaya kung babasahin niyo po yung Apokalipsis 14:14-15, at sabi rito, at nakita ko at narito ang isang alapaap na maputi, at nakita ko nakaupo sa alapaap ang isang katulad ng isang anak ng tao, na kanyang uli may isang punong ginto ng kanyang kamay, at panggapas at matalas, at lumabas ang ibang anghel sa templo. Ang sabi ron, ihulog mo ang iyong panggapas at gumapas ka sapagkat dumating na oras ng paggapas sapagkat aanihin sa lupa ay hinog na. Ang banggit nga po ng paggapas o pag-aani ay ang katapusan ng sanlibutan. Katunayan yan, Mateo 13:39, at ang kaaway na naghasits ng mga ito ay ang dyablo at ang pag-aani ay ang katapusan ng sanlibutan. Kaya yung katuparan ng katapusan ng sanlibutan, yung tinatawag natin ikalawang pagparito ng Panginoong Jesucristo na binabanggit nga sa Mateo 3, yung 2 Pedro 3, Kagawang Pedro, maiintindihan yun. Kaya yung, ano yan, mga kaibigan, yung tinatawag natin dito, may tumatawag kasi sa akin eh. Oh. Alam niyo po ba, ang magiging katangian ng mga tunay na kaanib ni Kristo, ayan yung basahin natin Apokalipsis. Apokalipsis 14:12-13. Kailangan magpakatatag ang mga hinirang ng Diyos, mga sumunod sa utos ng Diyos, at nananatili sa pananampalataya kay Jesus. At narinig ko ang mula sa langit ng tinig nagsasabi, isulat mo mula ngayon, mapalad na naglilingkod sa Panginoon hanggang kamatayan. At sinasabi ng Espiritu, totoo nga, matatapos na ang kanilang paghihirap sapagkat ang kanilang ginagawa ay magpapatunay sa kanilang katapatan. Yan po may pagpapatunay sa Biblia. Yung mga nanatiling kaanib sa Iglesia ni Kristo sa mga huling araw nito ay mga matatatag na. Ito, kami po ay sumusunod sa utos at nananatili kami sa pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya tiniyak po ng Biblia, nakasulat, hindi na matatalikod ang Iglesia ni Kristo. So, ay sinasabi nyo na kami natalikod, hindi po yun. Hindi naman matatalikod ang Iglesia nito. Hindi po. Kaya kung babanggitin natin Isaiah 62:11-12, narito ang Panginoon ay nagtanyag hanggang sa wakas ng lupa, inyong sabihin sa anak na babae ng Sion, narito ang iyong kaligtasan ay dumarating. At tatawagin nila sila na banal na bayan, ang tinubos ng Panginoon, at ikaw ay tatawaging hinanap, bayang hindi binabayaan. Yan po ang sinasabi ng Biblia, na ang bayan ng Diyos ay itatanyag niya hanggang sa mga wakas ng lupa. Kaya natitiyak ko na ang Iglesia ni Kristo ang may katuparan nito. Bakit? Di ba? Nakasagay na sa Biblia eh. Ang Iglesia ni Kristo po, binili ng dugo ni Kristo. Siyang may katubusan. Siyang may nakalaan to sa pagliligtas sa langit. Kung babanggitin nga natin, sa inyo ipinagkaloob ang kaharian, sa munting kawan, di ba? Sinabi nga doon. Malinaw po yan. Kaya tandaan nyo, mga kaibigan, mga nakikinig, kung gusto nyo pong gusto nating maligtas lahat, gusto rin ng Diyos yan. Kaya nga ang banggit ng Diyos eh, lagi namin ipinag-aanyaya sa inyo. Gawa 2:47.
na nagpupuri sa Diyos. Sino daw? At nangagtatamo ng paglingap ng buong bayan at idinaragdag ng Panginoon sa iglesia araw-araw yaong dapat maligtas. Ang Diyos ang magdaragdag, hindi tayo. Hindi tayo ang masusunod, kundi siya. Kung saan kanya ilalagay, doon sa tamang iglesia. Nabanggit na, iglesia nga ni Kristo. Iglesia po ni Kristo. Wala na po tayong pagtatalo dyan. Hindi po imbento yan ng kahit sino. Yan po yung nakasulat sa Biblia. Kaya iyan po yung tama niyong paniwalaan. At tandaan niyo po ang Ang sabi nga hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Marami ang magsasabi sa akin sa araw na yaon, Panginoon, Panginoon, hindi ba nagpasinghula kami sa iyong pangalan? At sa pangalan mo'y nagpalayas kami ng mga demonyo? At sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan? At kung magkagayon, ipahayag ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nangakilala. Magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. Kahit ano pong pilit gawin ng mga tao, kahit ano pang sabihin mo kay Kristo, hindi ka makakapasok sa kaharian. Kasi ang sasabihin lang sa atin, doon sa mga taong yun, hindi sila kilala ni Kristo. Mismo po ang Panginoong Kristo nagsabi niyan, hindi yan likha ko, hindi, nakasulat po yan sa Biblia. Maliwanag, yung mga maliligtas, yung gumaganap ng kalooban ng Ama na nasa langit, ang papasok sa kaharian ng langit. Ito ang katunayan na hindi lahat ng paglilingkod po na ginagawa ng tao ay tinatanggap na ng Diyos. Baka itanong nyo, ano ba yung kalooban ng Diyos na dapat gawin ng tao para maligtas? Itinuro na po, Efeso 9:10 na ipinakilala niya sa atin ang hiwaga ng kanyang kalooban upang tipunin ang lahat ng mga bagay kay Kristo. Kailangan matipon. Ayon sa talata, ipinakilala po ng Diyos sa atin ang hiwaga ng kalooban na ito ay tipunin ang lahat kay Kristo. May tinutukoy dito. Ang mga taong dapat matipon kay Kristo ay yung mga taong mga taong dapat matipon kay Kristo, sila yung mga tinawag po sa pangalan ni Kristo. Kaya kung babanggitin ni James 2:7, they do not insult the holy name of Christ, but which you are called. Diba sinabi? At kung yung Roma 12:4, sapagkat kung paano sa isang katawan, ay meron tayong maraming mga sangkap, at ang lahat ng mga sangkap ay hindi pareho ang gawain. Ay gayon din tayo na marami ay iisang katawan kay Kristo at mga sangkap na sama-sama sa isa't isa. Kaya kung sinasabi nyo, yung iglesia nyo kasama yan sa sangkap ng katawan, hindi po totoo yan. Binanggit lang iisang katawan kay Kristo, hindi kay Pedro, hindi rin kay Papa, at hindi yung kay kani-kanino pa. Maliwanag. Kaya nga ang tagubilin, ano pinagagawa ni Kristo? Kung gusto mong maligtas, John 10:1-9. Ako ang pintuan, ang sino man taong pumasok sa akin ay siya'y maliligtas. Kaya Kuya Jordex, yung tsinelas mo, ihanda mo na yan at tara na. I-open-minded mo lang, yung focus mo lang isipan mo. Una mo lang gagawin, basahin mo lang ng basahin itong 1:9. Malalaman mo na yung tamang pagpasok kay Kristo. Di ba pinag-usapan natin yung nakaraan, yung daan? Si Kristong daan patungo sa Ama? End of time na bro, end of time. Oo. Thank you. End of time na bro. Thank Ngayon you, thank dadako you. tayo sa opposition or negative side na conclusion. Kumbaga sa pag sa korte yung opposition ang pinaka last na magtatanghal. Ngayon ready na ba si Bro Jordex? Ready ka na Oo, ba? ready na ako kapatid na Ayaw. Badiritro. Yan, sige. Your time starts now. Bro Oo. Jordex. Alam nyo ba guys na bakit ko binabanggit lagi yung tsinelas niya? Kasi sa conclusion ko, hihiramin ko yung dalawang tsinelas niya kasi papaluin ko yan. Bro, pahiram bro, ipahalo ko sa'yo para magkaroon ka ng banal na slippers. Oo. So ngayon, ganito yung stand ng Roman Catholic patungkol dyan sa tinatawag nating totoong iglesia na may totoong salvation. Kasi ayon yan sa hula na napaloob sa Daniel 2:44-46, sinabi doon na may kahariang itatatag ang ating Diyos at hindi man ito mawawasak kahit kailanman sa sobrang tibay nito. At sinuportahan din ito sa Daniel 7, talatang 14-15.
tila taong lumapit sa Diyos at binigyan siya ng kapamahalaan na hindi mawawasak kailanman or matatalikod kailanman, bro warrior. So sinong tila tao na ito? Mateo 16:17. Mapalad ka, Pedro, dahil hindi ito sinabi ng kahit na sinong tao sa mundo, kundi ng aking Ama na nasa langit. Mula ngayon, ikaw ay Pedro. Sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Kahit pintuan ng kamatayan na hindi makakapanaig laban sa kanya. So nakita nyo na mga kapatid, na ang itong mga propesiya na napaloob sa Daniel ay makikita nyo mismo sa Mateo 16. So nakita nyo na. So sino yung katuparan na iyon? So kung kay Pedro pala ito tinayo, dapat din ang succession nito nanggagaling kay Pedro. Hindi nanggagaling sa kahit sino mang tao na nagkiklaim na sila daw ang totoong iglesia. So nakita nyo na. Kasi ang mismong Diyos ang nagpahayag sa kanya. Hindi kahit sino mang tao, kapatid na warrior. Kaya malabo talaga matatalikod ang tinatawag nating true church with true salvation. Kasi mismo ang Diyos ang nagpahayag doon kay Pedro. So nakita mo na. So ngayon mga kapatid, kung hindi pala doon natupad sa tinatawag nating Jerusalem ang kaharian ng ating Panginoon, ano sinabi ni Kristo? Kukunin ko itong kaharian sa inyo at ibibigay ko ito sa bansang nakakabunga. Anong bansa iyon? Batay sa unang Roma 1, talatang 7-8. Ang pananampalataya ninyo na nasa Roma ay balitang-balita sa buong daigdig. So yan pala yung bansa na pinili ng Diyos na ipakalat ang kanyang ibanghelyo sa buong daigdig. So ngayon mga kapatid, bakit ba yan ibinigay ng Diyos sa ibang bansa? Kasi mababasa mo sa Mateo 27 rin, sa Lucas bata yon, na Jerusalem, Jerusalem, kayo'y mga mamatay, propeta at mga apostol. So hindi maaari na ang Jerusalem ang tayuan ng kaharian ng Panginoon, kundi doon sa bansang nakakabunga. Kung tama ang konklusyon ng mga INC, kung nasa Pilipinas pala yan tinayo, dapat binanggit yan sa Biblia. Pero hindi yan binanggit sa Biblia. Tanging Roma ang binanggit sa Biblia, kapatid na warrior. Kaya mula noon, naglakbay si Pedro papuntang Spanya hanggang napunta siya sa Roma. At namatay din doon si Pedro at si Pablo. At mula noon lumaganap ang buong Kristyanismo sa Europa. Dinala naman ng isang Spanish conquistador na pangalang Ferdinand Magallanes sa pamamagitan ng paglalakbay sa tubig. Napunta dito sa Pilipinas at saka tinanggap ng mga Cebuano. Cebuano ang tumanggap, kapatid na warrior. Kaya saan nanggaling ang unang Kristiyano sa buong Pilipinas? Saan nag-originate ang Christianity? Dito sa lugar ko. Yan yung tandaan mo, warrior. Kaya kami ang tinatawag na katuparan dyan na Iglesia ni Cristo at hindi kayo. Kung natalikod man ang unang iglesia, kami yung katuparan, bro, hindi kayo. Diba? So kung natalikod yan, kami yung katuparan. Kasi kami yung pinakaunang Kristiyano sa Pilipinas, bro. So malinaw, no? Hindi talaga kayo ang totoong Kristiyano. Kami ang tunay. Kasi kayo nanggaling sa amin at hindi kami nanggaling sa inyo. Kayo ang tumalikod sa amin, hindi kami ang tumalikod sa inyo. Tandaan mo yan, bro, mapalad ang taong nakikinig. Ngunit ang taong hindi nakikinig, impas. Sunog ang taong hindi nakikinig sa katotohanan. Kasi pinapalitan nila ng kasinungalingan ang katotohanan ipinapahayag na Panginoon. Sabi pa ni Kristo, hindi ako napunta dito para magdala ng kalinawan o tinatawag na kasunduan para kayo ay magbati. Ang dinadala ko ay kaguluhan. Sa anong paparaan ba na kaguluhan? Dahil pala, manggaling pala sa kanyang kaharian ang tinatawag na mga nagdadala ng kaguluhan. Sino yan? Yan yung mga nagsasabing, Panginoon, gumagawa kami ng mga milagro. Nagpapalayas kami ng demonyo. Sa pangalan mo, meron kaming dala-dala ang Iglesia ni Cristo, pangalan mismo ng aming simbahan. Anong sagot ng Panginoon? Umalis kayo kasi hindi ko kayo kilala. Kasi ang
papataw ng Panginoon ng obligasyon doon sa kanyang kawan, ay siya mismo ang pumili, bro warrior. Yan yung tandaan mo. Siya mismo ang pumili. Pinili niya si Pedro at yung 12 apostol. Ngayon, nung pinili niya yon, ang yung 12 naman ay pumili ng kanilang mga tagasunod. Yan yung tinatawag na apostolic succession na hindi napuputol mula noon hanggang ngayon. So ngayon ang tanong, si Felix Manalo, sino ang pumili sa kanya? Nanggaling ba yan siya doon sa kapanahunan ni Pedro? Hindi. So malabo talaga bro na kayo yun bro. So sa darating na panahon, alam nyo na kung sino yung kakatok sa pintuan ng Panginoon at magsasabing nagpapalayas kami ng dyablo. Nagpapalayas kami ng mga masasamang elemento. O sinusunod namin yung alituntunin mo, nagmimilagro kami. Bumuhay ng patay. Dala-dala namin ang Iglesia ni Cristo. Ngunit anong sabi? Hindi ko kayo kilala. Umalis kayo mga tampalasan, di ba? So ngayon bro, kapatid na warrior, nasa sayo na yan kung gusto mo bang tumagos yung tabak ni Kristo na mula sa kanyang bibig na tumusok sa iyong puso, tumagos hanggang sa likuran mo at hayaan mo siyang papasukin bro para darating ang panahon ay babalik ka rin. Kung hindi man yung mga parents mo, ikaw yung babalik para sa kanila at ikaw yung mismo magdasal sa kanila para papasukin man lang sila sa langit bro, sa ginagawa nila dati na pagtalikod sa totoo at tunay na iglesia na tatag ng ating Panginoong Hesukristo, ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, na mula noon hanggang ngayon ay bantog na bantog sa buong mundo. Bantog na bantog sa buong mundo. Batay yan sa mga historian, kay Sonia Saide pa sa Pilipinas. Dahil daw sa Katoliko naging Kristyanismo ang Pinas. The only Christian country in Asia. Country. Hindi tangke-tangker lang na mga tinatawag na dahil sa kaguluhan naging Christian country. Hindi. Lumago talaga ang Kristyanismo. At kaninong utos yan? Utos yan ni Kristo. Mateo 28, humayo kayo at bautismuhan ninyo ang sangkatauhan kahit sa ang sulok ng mundo, bautismuhan nyo sila at pangaralan. So tama ang ginagawa namin, nangangaral habang nagbabautismo. Ayan. Salamat mga moderator. So, At salamat, time, warrior. maraming salamat sa inyo sa ating dalawang magigiting na debatidor at maraming salamat din sa ating mga tagapakinig dyan sa baba. Shout out 26 million viewers. Ayan. Oo. Maraming salamat din sa ating timer, Bro Edward. Kagaling ng ating timer. Edward, salamat po. Maraming salamat. Edward. Pasalamat bro, limang minuto. 5 minuto. Sino ang magpapasalamat ng una? Ako muna. Si warrior. Si Warrior. Si 5 minutes na ano. Ay, si Gadis nag-aantay sa'yo, loko ka. Bilisan Ay, mo. grabe naman. Salamat po unang-una sa mga kaibigan kong Katoliko, sa mga kami naman ni Kuya Jordex lagi kaming ganyan magbiro, pero kung open-minded lang talaga siya, willing po ako magsabi ng ano sa kanya kung kailan siya sasamba sa Iglesia ni Cristo. At salamat po sa mga kaibigan natin diyan, yung mga tayo po, lagi naman tayong laging lagi natin tandaan, gusto ng Diyos na lahat tayo ay maligtas. Wala naman tayong ibang tinapay sa mga Katoliko dahil mga kaibigan natin yan. Una lang, salamat po kayo sa ating nag-moderate at sa ating mga oras at sa mga nandito po sa platform. Sa inyo rin mga Katoliko, salamat. Maraming salamat po. Thank you po. Ingat po kayo lagi. Thank you. Okay. Salamat din sa katunggali ko na si Bro Warrior. Open lang yung simbahan namin bro. Pwede ka anytime bumalik. Pwede. So yun lang, salamat sa 22 million viewers na nanood. On the spot na discussion, hindi to official debate. Hindi rin to tinatawag na debate na may bardagulan, kundi debate na may pamumunga.